The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expound, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa ating segment ng ating primary program na pinamagatan ang kabanal-banalan, ang sagot ng Biblia. Ito'y paglilingkod po ng kabanal-banalang iglesia. Para po sa inyong mga katanungan, ito'y mauuring question and answer portion natin. Iniimbitahan po namin kayo dito po sa ating paglilingkod na ito sa pamamagitan ng inyong pagpapadala ng mga mensahe gaya ng mga sumusunod. Ito po, i-announce po natin itong ating mga phone numbers, 0920-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-42 o 419-2027, 0991-419-2027. At sa mga pamosong ngayong social media platforms ay may presensya din po tayo. Gaya ng ngayon ay napapanood tayo sa nasabing platforms. Sa Meta o Facebook ay MHC Media. Yan po ang itatype niyo po sa search bar. MHC Media o di kaya ay ang mga katagang ang kabanal-banalan, yung mismo pamagat po nitong ating palatuntunan. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. Ang punong tanggapan po nitong ating ng iglesia o ang kabanal-banalang iglesia ay sa Maynila po, number 680 Trahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. And before we proceed, ibig din namin kayong imbitahan sa iba pa nating schedules ng pagpoprograma sa ilalim po ng banner na ang kabanal-banalan. Every Monday to Friday, yun po yung pinamagatan po nating na Blessed Day. Please tune in sa ating program na yan. Sa ating mga biyahe, it may bring us or we offer some inspirational messages to start our workday, to start whatever we are going to do for the day. Napakaganda hong programa po niyan. And sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube naman, every 6 to 6:30 in the morning. At ang palatuntunan ito, o ang segment na ito, Sagot ng Biblia, 4 to 5 in the afternoon every Sunday naman. Going over sa Kiss FM, yung po sa FM naman, every Sunday, 7 to 7:30, ang pamagat po nitong ating parang podcast ay The Climb. Then, followed by 7:30 to 8 na mga musical naman, Likhawit. That's also on Sundays. Samantala, yung ating flagship program na ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 in the evening. Full live, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30. At ito hong ang Sagot ng Biblia, Saturday naman, 7 to 8 in the evening. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino po. At sa pangunguna po ng ating anchor, itong ating palatuntunan, tanggapin din po natin ang ating minamahal na kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa Panginoong Diyos. Salamat po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay, dahil namamalagi po ang inyong pagsuporta at pagbibigay pahintulot na kayo po ay aming mapaglingkuran sa ganitong paraan. Na ang inyong mga tanong ay amin pong natutugunan sa pamamagitan ng Biblia. So tayo na. At mga paanyaya po natin at makisama po tayo dito sa pagsagot natin
sa kasulat o sa mga katanungan. And these questions might also be your questions. At sana ay maging mabiyaya po itong ating talakayan. So pasimulan na po natin, kapatid na Yushel. Opo. Unang tanong, bakit kinasusuklaman ng Diyos ang pagsamba sa mga rebulto? Ayan. Bakit kinasusuklaman ng Diyos ang pagsamba sa mga rebulto? Pagka sinabing rebulto, ang tinutukoy po dyan, yung mga ginagawa ng mga tao. Marahil, kung maunawaan po natin ang nakasulat sa Biblia, kahit tayo ang Diyos, magagalit din tayo at hindi basta galit yung ating mararamdaman. Opo. Yan po ipinaliwanag ni Propeta Isaias. Basahin po natin. Narito mismo, at dito mababasa natin sa saling ito yung mismong termino na rebulto. Opo. Statues, images, ito ho yung sa wika natin ay mababasa. 44 at 9 sa Tagalog Popular Version, kasama ho ang GIS. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangalang sumasamba sa mga ito, kaya't sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Yan, sabi Yan. ni Propeta Isaias. Napakalinaw po naman kasi ang isip ng mga sumasamba, nananalangin o kaya lumuluhod sa mga imahen o sa tawag ng Biblia, mga rebulto, maliwanag po, walang kabutihang maidudulot po sa kanila yon. At kung ang mga tao, ang kaisipan, mas mahalagang gawin nila yon kaysa sundin ang iniuutos ng Panginoon, ng tawag sa kanila ng Biblia, walang kabuluhan. Yung terminong gamit, walang kwenta. Opo. So, parehas in the same sentence, nakalagay ho doon, rebulto, it refers doon sa tinatawag ding mga Diyos-Diyusan. Opo. Kaya, yan ayaw na ayaw po ng ating Panginoong Diyos. At kung si Apostol Pablo naman ang magpapaliwanag, ang katumbas kasi ng ginawa ng tao na pagsamba sa mga imahen, sa mga rebulto na kahit sa ating bansa malaganap yan. Ang paliwanag po ni Apostol Pablo, mababasa natin. Sa parehas mong salin, kapatid na Yusian at mga kaibigan. Roma 1.25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakilanman siya nawa. Yan po, napakalinaw po naman. Yung katotohanan na sinasabi ng Diyos, pinalitan ng kasinungalingan. Ano yung kasinungalingan na ipinalit ng tao, natutunan ng tao? Ang tao po, sumamba sa nilalang, naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Ang lumalang ang Diyos. Yung nilalang, yun yung mga rebulto, yun ang mga imahen. Ano nakikita natin ngayon? Yun ang sinasamba, yun ang inaalaya ng pagdilingkod ng tao, di ba? Inaalaya ng bulaklak, inaalaya ng sayaw, inaalaya ng mga piyesta, pagdariwang, di ba? Alay kay patron ganito. Sabi ng Biblia, yun kasinungalingan. Kaya nagagalit po ang Diyos doon. Kasi ang talagang dapat alayan ng mga gayong gawa, isa lang. Opo. Ang Diyos. Hindi po ang alinmang rebulto na ginawa ng mga tao. Pinangangatwiranan po yun ng iba. Opo. Although, we respect their views, pero ito yung mismong kontra sa konsepto o doktrinang tinuturo sa Biblia. Opo. Na kung saan, sabi nga nila, representasyon lang daw yun. Hindi naman namin sinasamba ang mga ito. Sabi na nila. Opo. Tayo mismo, nababasa natin sa kaninang ang tawag ko mga apologetics. Binabanggit nila ang rason kung bakit nila ginagawa ito. Meron daw sa Biblia mababasang ganito na kung saan pinayagan daw ng Diyos na gumawa ng ganitong imahe, na kung saan natuklaw daw yung mga nagkasalang mga Israelita, pinagawa sa kanila yung bronze na serpent para niya tingnan
para sila'y gumaling. Eh, hindi ho yun yung intensyon yung nangyari noon eh. Na kung saan napagaling nga sila sa pananampalataya nila at hindi dahil dun sa ahas. At eventually nga, pinabuwag ito ng Diyos eh. Opo. Diba, itong binabanggit ko na kung saan pinabuwag dahil nasasamba na. Yun yung maling naging ideya ng tao tungkol sa paglilingkod sa Diyos na kung saan iginigit nila yung nakikita, yung nililok ng mga kamay ng tao. Opo. Inukit. Estatwang inukit mula sa bato, sa kahoy, marmol. Yan po hindi ho binibili ng Diyos. So ito parang, nulit ko po yung termino, konsepto na lang ng tao para irepresenta daw ang Diyos. Pero nung sabi ni Apostol Pablo, hindi nga dapat isipin niya na pwedeng maging representasyon ng Diyos eh. Opo. At yun nga ang kung tawagin ay kasinungalingan. Opo. At yung binabanggit nyo, mababasa yun sa Gawa, Kapitulo 17, versikulo 29, na talagang yung kaisipan ng tao na ipinapalagay nilang yung imahe, yung rebulto, yun yung itsura, yun mismo ang Diyos. Opo. Hindi po nararapat sa Diyos yun. Kung ang tao ay nagpapakilalang maka-Diyos, Kristiyano, anak ng Diyos, lahi ng Diyos, hindi pwedeng gayon ang isip niya. Basahin natin. Ito. Sa nabanggit niyo pong talata, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Yan. Kaya ang sabi ni Propeta Isaias, yung mga gumagawa niyan, walang kwenta. Pasensya na kayo. Pero yun ang nakasulat sa Biblia. Siguro hindi niya naman ikagagalit sa amin yan. Parang nanghahama kami. Kundi yun ang nakasulat sa Biblia. Binabasa lang po natin. Kaya hindi ito dapat ipagdamdam sa halip. Sa mabuting kalooban, dapat na ipagpasalamat natin ito sa Diyos. Kasi nga, nagpapakilala tayo, mga maka-Diyos tayo, para sa Diyos yung ating ginagawa. Kung gayon, sabi ni Apostol Pablo, gaya ng sinasabi, huwag nating isipin gayon ng Diyos. Isipin ho. Never even entertain that thought. Yung sa wikang English. Yung sumagi sa isip ay gawin natin na yung nakikitang bagay. Opo. Tapos huhugisan natin ayon sa konsepto natin. Kasi nga, yung sinasabi dito yung ayon sa kabiasnan, ayon sa artistic knowledge ng tao. Kasi ganyan ng tao Opo. How they express yung in-express nila yung kanilang sining sa pamamaraan po ng pagguhit ng imahe, paglilok nga ng images, then sasabihin, this is my expression. And ang kasamaang palad, nagagamit din po ito sa pagre-religion, especially nga sa pagsamba sa Diyos. Na ang nagiging resulta nito ay ang tawag po dito ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang dahilan po kung bakit nasusuklam, nagagalit ang Diyos sa ganyang uri ng pagsamba ng tao. Sa makatwid ay pagsamba sa mga rebulto. Maraming salamat po. Sana po masampalatayan na natin yan. Kasunod po, kapatid na Yushel, bakit nagagalit ang Diyos sa anumang kasalanan nagawa o nagagawa ng tao? Basahin natin ang paliwanag ni Apostol Pablo. Bakit nagagalit ang Diyos pagka nagagawa ng tao ang anumang kasalanan? Sa 8:7 ho ng Roma, ang sabi po dito, ganito, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit o alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Yan. Tatandaan po natin, ang kasalanan po, yan ang paglabag sa mga iniuutos ng Diyos o hindi paggawa ng kung ano yung gusto ng Diyos. Ang tawag po doon, kasalanan. Ngayon,
Ano sabi ni Apostol Pablo tungkol sa kasalanan? Ang kasalanan o paggawa ng hindi ayon sa gusto ng Diyos o hindi pagsunod sa utos ng Diyos na tinatawag na kasalanan, pakikipag-alit po yun sa Diyos. O kaya magagalit talaga ang Diyos. Opo. Katwiran ho kasi ang banggit sa akin dito sa tanong na ito. Kasi baka naman may mga kasalanang negligible, maliit na bagay, pinalalagpas na. Ang sabi ng kasulatan, maliit man o malaki, nauuring kasalanan na Opo. ito'y ikinagagalit talaga ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin, sa mismong tao talaga ang galit ng ating Panginoon. Sa katotohanan, ang galit ng Panginoon ay tungkol po sa nagiging resulta nito kung dito'y magpapatuloy ang tao. Kaya ang gusto talaga ng Panginoon, mababasa natin sa paliwanag pa rin ni Apostol Pablo. Narito, sa kanyang liham sa mga kapatid na Ebreo 2.14, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang dyablo, 15, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nanga sa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Yan. Pag ang tao po ay nanatili sa pagkakasala, ano po ang nagiging kalagayan? Nagiging alipin ng dyablo ang gayong tao. Sa gayong kalagayan, ang tao po gusto ng Diyos na mailigtas. Kasi lahat ng laman, lahat ng may bahagi ng lamang ito, nahulog sa pagkakasala. Ang Panginoong Kristo Jesus, para maisalba ang tao sa gayong kalagayan, gumamit po siya ng laman. Para po sa pamamagitan ng pagkatigis ng dugo nito, mailigtas ang sangkatauhan. Kaya yung pagkagalit ng Panginoon sa pagkakasala ng tao, galit kung ang tao po'y mananatili sa gayong kalagayan at maghahatid sa kanya sa pagkapahamak. Pero sa isang banda, mula sa gayong kalagayan, gusto ng Diyos na isalba tayong mga tao. Kaya nagsakripisyo po siya, tinaglay niya ang lamang katulad ng sa tao, kaya ang tawag doon, siya'y nagkatawang tao. Opo. Para po yung dugo na kailangan natin sa ikatutubos ay maihandog sa sangkatauhan. Kaya yung kaisipan ng iba, hindi Diyos ang Panginoong Kristo Jesus. Kasi ang Diyos walang laman, walang buto, walang dugo. Opo. Ang kailangan ng tao, dugo na banal. Kaya dito po, naintindihan na natin, ang Diyos talaga yun, na pumarito sa sanlibutan, nagkatawan tao, dahil kailangan natin ng dugo, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng dugo na tutubos sa sangkatauhan. Yun ang nais ng Panginoon, maunawaan ng tao. Hindi dahil napopuot siya sa tao, kundi ang talagang kalooban niya, nais niyang isalba ang tao sa pagkakasalang umaalipin sa tao. Opo. Kaya, ika nga, huwag nating tingnan personal. Hindi sa taong nagagalit ang Diyos, kundi yung sa nagawa, yung kasalanan. Kasi nga, espesyal ang tao sa mga ginawa niya. Nung nahulog man sa kasalanan, nagagalit, oo, ang Diyos. Pero dahil dun nga sa kasalanan, not necessarily sa taong nagkasala. Kaya nga, pinapaalalanan niya, sa ganitong sitwasyon, nahulog ka na dyan, merong kaukulang pagtugo ng dapat ginagawa ng tao sa paghahayag ng kanyang pag-ibig na ito nang siya'y magkatawang tao para sa ikatutubos na ating mga kasalanan. At yun pinaliwanag. Apokalipsis 2:5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa
O kung hindi, ay parilihan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Yan. Yan ang gusto ng Panginoon. Talagang hindi talaga sa tao napupuot siya, kundi doon sa maling nagagawa ng tao. Kaya hinihikayat niya ang lahat na sa mga pagkakasalang nagawa, magsisi. Kasi yun ang paraan para ipakita natin na yung ginawa natin, hindi naman natin gusto yun. Kaya lang, kung minsan sabi nga ng iba, naipit sa sitwasyon, kaya naobliga na gawin yun. Nakikita ng Diyos ang ating kalooban. Lamang, ang gusto ng Diyos, kung totoo sa ating puso, na yun hindi natin kagustuhan, na kataon lamang na nagkaroon ng ganong sitwasyon, pagsisihan po natin at ang Diyos naman handa tayong patawarin kasi sa kaibuturan nga ng puso ng Panginoon, talagang mahal niya ang lahat ng tao na kanyang nilikha. Salamat po, mga kaibigan, kapatid na Yusel. Opo. At tayo po ay magtungo pansamantala sa bahaging ito na ating palatuntunan sa pakikinig po ng isang original composition, likhawit pong tawag natin dito. Courtesy ito ni Brother Zach, si kapatid na Gabriel Valerio from Bongabon, Nueva Ecija. Ang kanyang awitin, Ama. Lyrics and music courtesy of Sister Jonah. Pakinggan po natin si Brother Zach. Shalom po muli mga kaibigan, mga kapatid. Ang likhawit po na aking iyahatid sa inyo ay nagpapaalala sa atin na tayo ay mga anak ng Diyos. Opo, siya ang ating Ama. Kaya lagi po tayong tumawag sa Kanya at magpasalamat. Gayun din ay hilingin natin na ingatan tayo sa araw-araw at iligtas ang ating mga kaluluwa sa kapahamakan na dulot ng sanlibutan na ginagalawan natin. Ang likhawit po na ito ay isinulat at nilapatan ng himig ng kapatid na Jonah, Alona Fortuno. At nilapatan po ito ng musika ng kapatid na Gamaliel David, Brother Gamaliel Nepomuceno. Ang awit po na ito ay may pamagat na Ama. Bakit ba ganito ang hirap talunin? Kahit subukan ko, di kayang gawin. Ako'y natatalo pa rin, kailan ba darating? Ika'y mananaig din, aking Ama, iyong dinggin. Umaasa sa iyo ang puso ko, pananampalataya ko, hindi magbabago, sapagkat ako'y iniibig mo, magtitiwala sa iyo, dahil ako ang anak mo, at ikaw ang Ama ko. Ama, tulungan mo ako, patahin ang lahat para sa iyo. Ama, tulungan mo ako, magpakatatag para sa iyo, upang maligtas ang kaluluwa ko sa magulong sanlibutan ito. Umaasa sa iyo
pananampalataya ko hindi magbabago, sapagkat ako'y iniibig mo, magtitiwala sa iyo, dahil ako ang anak mo at ikaw ang ama ko. Ama, tulungan mo ako, batahin ang lahat para sa iyo. Ama, tulungan mo akong magpakatatag para sa iyo, upang maligtas ang kaluluwa ko sa magulong sanlibutan ito. O Ama, tulungan mo ako. Salamat brother sa inyong tinig na ipinaglilingkod sa Diyos na naghatid ng kaaliwang espiritual sa ating kapwa-tao, na nag-iwan sa atin ng huling salita, yung nakaraang tanong, pagsisisi. Tanong pa rin ito ngayon, kapatid na Yushel, bakit anya nagsisi ang Diyos na nilikha ang tao? Mababasa naman talaga natin sa Biblia yung ganyang salita. Pero hindi po ang ibig sabihin yan, nagsisi na para bagang nagkamali o nagkasala ang Diyos Opo. sa pagkakalikha sa tao. Basahin po muna natin. Narito sa Genesis 6:6. Una po'y basahin natin sa ang bagong ang Biblia. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Yan. Yan ang nakasulat talaga. Nabasa natin nung panahon ni Noe, nagsisi talaga ang Diyos. Bakit nilalang niya ang tao? Pero yung bang pagsisisi dyan dahil mali yung pagkakalalang niya, ganun ba? Nagkasala ba siya sa paglikha sa tao? Tiyak pong hindi. Para maintindihan natin, basahin natin sa ibang version ng Biblia, sa ang bagong ang Biblia o ang Biblia 2001 edition. Ngayon naman ay Tagalog Popular Version. Kaya ikinalulungkot niya, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Yun, ikinalungkot niya. Sa abab, yun din nagalagay, nalungkot ang Panginoon. Opo. Hindi po talagang gaya ng iniisip ng iba na pagsisisi na para bagang mali ang paglikha ng Diyos. Ng hinayang. Opo, kundi panghihinayang, nakalulungkot ang nangyaring yun. Yun yung nandun sa abab Opo. Kaya hindi ho pagsisisi na parang tayo na tao na inuutusan na magsisi. Yung pagsisisi na yung repentance. Opo. Yung talagang nagbabalik tanaw ka sa nakaraan mo, nagre-reflect ka sa ipinagkamali mo. Tapos, nakararamdam ka ng Guilty. guilt. Na guilty ka. Yun yung pinagsisisihan mo. Pero dito, hindi mo nagsisisihan Diyos na kailangan niyang humingi ng tawad, kundi nalungkot. Regret. Ika nga, na hindi regret actually, yung sana parang sana hindi ko na lang ginawa. Yun ang ibig sabihin nung nagsisi, di ba? Pagka tayo nagkamali, nadapa, sana hindi ko na lang tinuloy, mga ganon, di ko ba? Eto, hindi ganon. Talagang desidido ang Diyos na gawin ang tao. Pero yung sinabi dito, nagsisi, ikinalungkot niya yung nangyari sa tao.
Parang kuminsan yung sinasabi ng magulang sa kanyang anak, di ba? Nagsisisi ako, bakit ano eh. Pero ang ibig talaga sabihin doon, halimbawa, pinag-aral yung anak, sa halip na yung anak, pagbuti ng pag-aaral, nagbulakbol, o tuloy, hindi naging maayos. Opo. Kaya minsan nasasabi ng magulang, nagsisisi ako na pag-aral ko pa yan. Talagang ibig sabihin doon, hindi niya pinagsisisihan yung pagpapaaral, kundi nanghihinayang siya doon sa nangyari. Opo. Di ba? Doon sa hindi pinagbuti ng anak. Yun. Gayon din ang ating Panginoon. So, klaro ho, yung tinutukoy na panahon ni Noe, kasi tanong niya nung iba Opo. Doon pala nagsisisi ang Diyos. To clarify things, yun ho ang ibig sabihin ng pagsisisi dyan. Opo. Next question, kapatid na Yushel. Bakit anya pinayagan naman ng Diyos na maghasik ng kasamaan ang Diablo? May mga tanong na naghahangad talaga ng clarification. Opo. Unang-una, sa Biblia, may mababasa tayo na sa bawat bagay may panahon. Opo, may mababasa tayo na talagang pinapayagan ng Diyos ang Diablo sa kanyang ginagawa o sa kanyang ginawa. Pero hindi ibig sabihin tama yung ginagawa ng Diablo o kaya kinukonsinti siya ng Diyos, kundi unang-una may panahon sa bawat bagay. Sa lahat ng ginawa ng tao, kung ano ang nararapat doon, lalo na sa Diablo, meron pong panahon para sa pagpaparusa sa kanya. Ngayon, kung bakit may sitwasyong pinapayagan niya na makagawa ng kasamaan ng Diablo, magasik ng kasamaan, may paliwanag po ang Biblia. Basahin natin. Nung isang bahagi ng naging buhay ni Job, 1:9 hanggang 12, narito po mga kaibigan. Nang magkagay sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, natatakot ba ng walang kabuluhan si Job sa Diyos? Hindi mo ba kinulong siya at ang kanyang sambahayan at lahat niyang tinatangkilik sa bawat dako? Yung pinagpala ang gawa ng kanyang mga kamay at ang kanyang pag-aari dumami sa lupain. Ngunit, pagbuhatan mo siya ng iyong kamay ngayon at galawin mo ang lahat niyang tinatangkilik at itatakwil kanya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, narito, lahat niyang tinatangkilik ay nanga sa iyong kapangyarihan. Siya lamang ang wag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Sa gayoy, lumabas si Satanas na mula sa harapan ng Panginoon. Yan. Ito yung isang sitwasyon na talagang ipinahintulot ng Diyos na gawan ng masama ng Diablo si Job. Pero hindi niya pwedeng gawin yun kundi siya pinahintulutan ng Diyos. Opo. Kasi tatandaan po ninyo, sa atin na mga lingkod ng Diyos, walang magagawang anuman ng Diablo maliban ipahintulot ng Diyos, tulad ng pangyayari kay Job. Pero may limitasyon siya na sinabi ng Panginoon, wag mo lang gagalawin yung kanyang buhay. Kaya ginawa ng Diablo lahat ng magagawa niyang masama sa kay Job, pero hindi ibig sabihin nun, pwedeng gawin ng Diablo ang lampas sa ipinahintulot na magawa niya. Isang bagay pa, yun po ay nakikita ng Diyos na kayang lampasan ni Job. Hindi pwedeng gumawa ang Diablo ng lampas sa kakayanan ni Job. Kaya yun po ay pinapangyari ng Diyos kay Job, hindi po para magdulot ng negatibo sa kanya, kundi para makapagpatotoo si Job na talagang siya mabuting lingkod ng Diyos. Kaya yun po ay isang bagay na dapat nating matutunan. Pagka tayo talagang sumasampalataya, lingkod tayo ng ating Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin, nandoon ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos. At yan sinabi rin ni Job. Nang dumating sa kanya yon, malinaw sa kanya kung ano ang dulo ng lahat ng dumarating sa kanyang yon. Narito, Job 1:20 hanggang 21. Nagmagkagayoy bumangon si Job. Yan. At hinapak
ang kanyang balabal at inahitan ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad ako lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan. Diablo ang gumawa sa kanya ng bagay na yon. Pero, tanggap niya. Hindi mangyayari yun kung hindi ipinahintulot ng Diyos. Total, hubad naman akong dumating dito sa lupa, babalik din ako ng gayon din. Kaya, hindi niya ipinagdamdam yun. Opo. Na gaya ng pagdaramdam ng maraming tao ngayon. Kung mahal ng Diyos ang tao, bakit ipinapahintulot niyang mangyari yan? Opo. Hindi niya, yung mga ganung sitwasyon, karaniwan, ang tao, nanunumbat na Nagagalit nga sa Diyos. Oo, yung sinusumbatan, yung Diyos. Opo. Alam natin, yung dati, sigurado ako, naabutan niyo to yung palabas na Ten Commandments. No? Opo. Yung ilan doon, wala ako sa Biblia yun. Pero pinapakita, yung si Paraon na nakabalik, hindi naman nakabalik, kasama siya sa namatay. Nakabalik, pagbalik niya, sinumbatan niya yung Diyos niya. Oo. Bakit mo pinayagang matalo, nakawala sa poder ko ang mga Israelita? Ganun ho kasing ginagawa ng tao. Yun ang tendency nila. Mga kaibigan. Pero dito ho sa kaso natin, sa tanong, pinapayagan ng Diyos na magasik ng kasamaan ng Diablo. Pinapahintulot niya para masubok ang kanyang mga anak. At yung matwid na anak, ganito ang pananaw. Gaya ni Job. Sabi niya, ito, I went out naked in this world, I will go out likewise in the same manner. Ang Diyos ang nagbigay, He gave everything in abundance, and of course, darating ang panahon na pwede niyang bawiin. Nasa prerogative ng Diyos yun. Yun ang tamang pananaw ng matwid na Kristiyano. Pinapayagan ito ng Diyos na mangyari sa buhay natin para tayo ay masubok. Baka pagpatuto na talagang tayo hindi po kaya lang kumikilala sa Diyos dahil mabuti ang ating nararanasan. Na pagka hindi na mabuti, nagagalit tayo sa Diyos. Pero si Job, na siyang dapat ding maging kalooban natin, pag tinuloy natin ang pagbasa sa kanyang istorya o sa mga nangyari sa kanya, nagpahayag yan. Pag nakalampas ako dito, lalabas akong parang ginto na dalisay. Di ba? Kita niyo. Yung sagot sa tanong. It is meant to as trials, testing. Itinetest tayo ng Diyos dahil eventually gusto ng Diyos mauwi tayo na talagang we are truly His servants. Tayo totoong mga lingkod niya. Kasi kung hindi tayo dadaan sa pagsubok, walang challenges sa buhay natin, kapatid na Yusel, parang ordinaryo lang. Opo. Walang iniwan niya. Limbawa, sa pagmamaneho. Ikaw, marunong kang magmaneho, pero ikaw lang lagi yung nasa kalsadang mag-isa. O, yung driving skills mo, yun, sanay ka lang na nagmamaneho, parot parito, wala kang kasabay, hindi ka na-challenge. Opo. Pero pag dumating ang panahon na marami ka ng kasabay, nabubuo ngayon yung driving skills mo, yung driving instinct mo. Humuhusay ka sa pagmamaneho. Di ba? Nag-i-improve, tumataas ang antas ng driving mo pagka ikaw ay nadadaan sa mga hamon sa kalsada. Same is true with our Christianity, sa ating pagiging Kristiyano. May permissive will, ang tawag ho ng Biblia, no? Permissive will ang Diyos na may nagagawa si Satanas dito sa mundo. Ang purpose po niyan ay para hubugin tayo, tumaas ang antas ng ating pagiging Kristiyano. Eventually, sabi nyo nga kanina, lalabas tayong lantay, dalisay na ginto. Hindi ho para talaga tayo mapahamak, kundi makita natin kung paano natin ididepensa, ipagtatanggol ang ating mga sarili laban sa mga inihasik ng Diablo na kasamaan sa mundong ito. Pero sumampalataya po tayo, ano mang dumarating sa atin, kasama nun ang pagtulong ng Diyos sa atin, ang paggabay ng Diyos sa atin, para siguradong makatawid tayo sa anumang pangyayari,
sa anumang paghahasik ng kasamaan ng dyablo. Salamat po. Next question, kapatid na usual. Naayon ba sa Biblia ang one world religion? Ayan, yung concept na one world religion. Isang relihiyon lang. Meron sa Biblia talagang mababasang gusto ng Diyos. Isa lang. Kaya lang, may mga nagtataguyod yung one world religion, iba sa Opo. gusto ng Diyos. Opo. Ang gusto ng Diyos, mababasa natin. Yan. Ito po. 11:52 ng San Juan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Yan. O, tatandaan niyo po yan. Yan yung sitwasyon ng ang Panginoon ay magkatawang tao na sabi ni Caiaphas, para sa Israel, sa bansang Israel, dapat mamatay ang Panginoon para maisalba ang Israel. Pero maliwanag din, ang pagkamatay ng Panginoong Kristo Jesus o pagsasakripisyo, hindi para sa Israel lang, hindi para sa isa lang, kundi para matipon niya sa isa ang lahat ng mga anak ng Diyos na nagsisipangalan. So, ibig po sabihin yan, hindi lang po bansang Israel yan, kundi isang buong mundo na nagtitipon at nagpupuri ang mga anak ng ating Panginoon. Kaya kung ang Diyos po ang ating tatanungin, mula sa Biblia, talagang gusto po ng Diyos yan. Isang mundo na nagpupuri sa Panginoon. Pero hindi po isang mundo na magkakaiba ang paniniwala na nagpupuri sa Panginoon. Kasi yan ang nagsasabi nung one world religion. One world religion, meron naman bumubuo ng isang organisasyon na umbrella organization, ecumenical ang tawag, pagtitipon ng lahat ng mga Christian churches. Pero they remain distinct, magkakaiba pa rin, nilagay lang sa isang kulandong. Opo. Na Ito, iba-ibang pastor, Opo. iba-iba ang turo, Opo. iba-iba aral. Merong naniniwalang si Kristo Diyos, anak, yung iba naman, hindi siya Diyos, anak Opo. lang. Yun yung hindi yun yung konsepto nasa Biblia. Opo. Nasa Biblia, dapat talaga iisa yung pananampalataya under one religion. Ano yung religion na yun? Ito yung madalas na natin sinasabi, there's only one religion na itinuro talaga ng Biblia. Yung itinayo ni Kristo. Opo. Hindi basta nagtuturo ng tungkol kay Kristo. Kasi kahit nung panahon ni Kristo, may nagtuturo ng Opo. tungkol sa Kanya. Opo. Pero sabi ng mga apostol, Panginoon, sinaway po namin kasi hindi natin sila kasama. Opo. Hindi yun natin kasamahan yun. Pero itinuturo yung tungkol sa iyo. Ipinangangaral ka rin. Kaya hindi pa rin kasama yun. Opo. Yeah, sabi, hindi nagtitipong kasama ko, di Nagsasambulan. sasambulat, magsisipangalat. Dapat kasama na ni Kristo. Opo. Not necessary, sabi nyo nga, kami nagtuturo kay Kristo, yung ba'y automatic kung kasama ni Kristo. Ito, sa malaong panahon, sinasabi na natin sa palatuntunan ito, hindi lahat ng tumatawag Opo. sa pangalan ng Panginoon, sa Diyos. Opo. Kaya, ang tinutukoy po dyan, isang pananampalataya lang. Isang doktrina, isang katuruan. Hindi po magkakaibang doktrina na magkakasama basta naniniwala kay Kristo, bahagi na ng one world religion. Hindi po. Ang tinutukoy na isang reliyon para sa isang buong mundo, yun po ang relihiyon na tinatag ng Panginoong Kristo Jesus nang siya'y pumarito sa sanlibutan. Kaya mapapansin po ninyo, si Apostol Pablo may relihiyon dati. Yung mga apostol may kani-kanyang pinanggalingan. Pero nagsama-sama sila doon sa relihiyon o sa church. Doon po tinitipon ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Yung itinayo niya nang siya'y pumarito. At diyan din po namin kayo inaakay para mangyari yung isinisigaw ng marami na one world religion. Hindi po mangyayari yan kung magkakaiba tayo ng samahan na doon po tayo kabilang at hindi tayo pumapayag na maging bahagi ng relihiyon o church
na itinatag ng Panginoong Kristo Jesus. Okay. Maraming salamat po. Siguro, nasa pinal na tanong na po tayo. Paano po ba makalalaya ang tao sa kapangyarihan ng Diablo, kapatid na Yushel? Sinabi po ng Panginoong Kristo Jesus yan kung paano. Basahin po natin. 8:32 ang San Juan. At inyong makikilala ang katotohanan. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yan. Ang tao po kasi sa alaman o hindi ng tao, lahat ng tao naging alipin ng dyablo dahil sa kasalanan. Akala ng tao, basta nagagawa niya gusto niya, malaya na siya. Yun ang alam niya. Pero sa katotohanan, dahil lahat ay nagkasala, lahat ng tao ay naging alipin ng dyablo. Pero, maliwanag ang sabi ng Panginoon, pag nakilala ng tao ang katotohanan, makakalaya ang tao sa pagiging alipin ng dyablo. Alin po yung katotohanan na yun? 17 kapatid na Yushel. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Yan. Salita ng Diyos. Kaya yun pong ginagawa nyo na matyaga kayong sumusubaybay sa programang ito. Yan ang paraan para makilala natin ang katotohanan. Pag nakilala natin, natiyak natin, alin ba talaga ang katotohanan? Kasi lahat ng mangangaral, yan ang sinasabi. Katotohanan ng kanilang sinasabi. Madaraman nyo po yan sa puso nyo, sa kalooban nyo, kung alin ang katotohanan tinutukoy ng Biblia na yan ang kanyang mga aral. At alam po ba ninyo kung gaano yan kahalaga? Basahin natin. Pangalawang Korinto, 10:4-5, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos, ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. At bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Yan, napakalinaw, di po ba? Ang aral ng Diyos, ang katotohanan, kayang gibain ang mga maling haka ng tao. Kasi meron talagang haka, iniisip ang tao na tama, pero sa katotohanan, mali. Pag nadinig po niya ang aral ng Diyos na katotohanan, yung maling yun, mababago, maitatama. Kahit ang tao po ay alipin o bihag ng dyablo, mapalalaya siya ng katotohanan na aral ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya napakahalaga po ng katotohanan at ito lang ang solusyon na kailangan para po ang tao maakay sa pagtalima kay Kristo. Hanggat ang tao po hindi nakalalaya sa pagkakaalipin ng dyablo, hindi siya magiging totoong matalimahin kay Kristo. So, ganyan, ang paraan ng kalayaan, yung ililiberate tayo sa kapangyarihan ng Diablo sa pamamagitan po ng mga aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat kami dahil sa kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang ito dahil sumasampalataya tayo. Ito ang paraan ng Diyos. Kahit siya naroon sa langit, kahit hindi po natin siya nakikita, ang mga aral niya, ang ipinadadala po sa ating gabay para makamit natin ang tunay na kalayaan, ang tunay na hinahangad nating kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Maipababatid po sa atin yan sa pamamagitan ng mga aral ng Panginoon. Opo. So isang awitin po muna muli ang ating mapakikinggan courtesy of Brother Zach sa kanyang likahawit, lahat ng bagay ay aking malalagpasan, and then we will be going doon sa final portion o huling segment na nating palatuntunan. Pakinggan po natin muli si Brother Zach. Ang likhawit po na aking ihahandog sa inyo ay may diwa na pagtitiwala. Pagtitiwala sa ating Diyos sa buong buhay po natin, na sa kabila ng lahat ng bagay, mga sitwasyon, o kahit mga problema na mararanasan natin, ay naroroon ang Diyos natin.
Magtiwala lamang po tayo sa Kanya at tiyak na kayang-kaya nating lagpasan ang lahat ng mga mabibigat na sitwasyon na maaaring dumating sa ating mga buhay. Ang likhawit po na ito ay isinulat ng isang mahanaim sa kabanal-banalang iglesia, ang kapatid na Asahel, Brother Ronnie Manarang, at nilapatan ng tono ng kapatid na Sara, Sister Maria P. Baliwagan. At tinugtugan at nilapatan naman po ito ng kapatid na Gamaliel David, Brother Gamaliel Nepomuceno. Ang awit na ito ay may pamagat na, lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Matinik na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat paghakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitis ang daang dinadaanan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Matinik na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat paghakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitis ang daang dinadaanan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Pinatay ang puso, naging subok, sapagkat iyong dinalisay. Nahahanda sa lahat ng hamon ng buhay. Nang hahawak kang lubos sa pag-asang matibay na sa lahat ng panahon, ikaw Panginoon ang aking kaagapay. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinanghahawakan. Buo ang pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Aking paghakbang ay lalo pang palalakasin. Madupilas man ng ilang ulit ay babangon pa rin. Bawat sakit ay patuloy na titiisin. Dulo ng kasakdalan ay aking pilit na aabutin. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinanghahawakan. Buo ang pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran.
lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinanghahawakan. Buo ang pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Salamat po. Talagang tugman-tugma sa ating mga tinalakay ang kanyang awit. Kaya sa pagkakataong ito, tayo po ay darako sa huling bahagi ng ating programa, ang pagdulog sa Panginoon para po sa inyo na mga taga-subaybay namin na nagpapaabot o hindi man na ipaabot ang inyong mga kahilingan, ay dudulog tayo sa Panginoon tulad ng para sa ating mga kapatid na nagtataglay ng mabibigat na mga karamdaman, dadaan sa mga operasyon, dudulog po natin sa Panginoon. At ito po ay sa pangunguna sa atin ng ating minamahal na kapatid, isa po sa mga presbitero ng iglesia, matandang kapatid na Gabriel. Tayo po'y mananalangin. Aba, Panginoon naming Diyos, Aming sa Diyos. sandaling ito, muli kami ay nagpaparating sa iyo ng aming gratitude, ng aming pasasalamat Opo. sa walang humpay mong pagtulong, pagpapatnubay sa amin. Pinagpapasalamat namin ang lahat, hindi lamang yung mauuri para sa amin ay mga mabuting bagay, kundi ang lahat ng pinapahintulot mo mangyari sa amin. Amen. Pinaglakip-lakip mo, nakahimat sa simula ay tila naging mahirap para sa amin. Ngunit ang dulo ay isang malaking pagpapala para sa aming mga magkakapatid. Amen. Kaya mula dito sa aming mga puso ay muli naming pinaparating sa iyo ang aming taus-pusong mga pagpapasalamat. Salamat. Minsan pa tanggapin mo ang tinig na ito na nagsasabing sinasamba namin ang iyong pangalan sa Espiritu at sa iyong mga salitang katotohanan. Amen. Aming Diyos, hinihiling din namin sa sandaling ito ang pagkalinga, ang pag-iingat sa aming mga kapatid, mga kaibigan na nangangailangan ng iyong patnubay. Opo. Nalalaman mo ang lahat ng bagay at sa pamamagitan mo ay nagsisikilos ang lahat ng mga bagay sa sinong ng langit. Kaya namamanig kami na sana ay tulungan mo at bigyan mo ng linaw yaong mga kapatid namin, mga kaibigan namin na nakararanas ng samot-saring mga hamon, mga Opo. pagsubok sa buhay na ito. Bagamat sa una ay nakararanas kami ng mga hirap at sakit, Opo. ipaunawa mo sa aming lahat na sa likod nito ay ang masagana mong pagpapala para sa amin. At bukod dito ay nilalapit din namin sa iyo yaong mga kapatid namin, mga kaibigan namin, mga tagapakinig na umihiling din ng healing o ng pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Amen. Kung sila man ay dadaan sa mga medical procedures, sa operasyon, Opo. namamanig kami na patnubayan mo ang mga doktor, yung mga dalubhasa, bantayan mo ang kanilang mga kamay, ang kanilang puso sa pag-aaruga sa kalusugan ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Opo. Maging matagumpay nawa ang kanilang mga operasyon, manauli ang kanilang kalusugan. Amen. At sa pagbabalik ng kalakasang ito, ay ipinapanumpa namin, pinapangako namin sa susunod na pagkakataon, ay muli naming ipararating sa iyo ang aming taus-pusong pagpapasalamat. Amen. Alalahanin mo ang mga kinakasangkapan din sa mga bagay nito, lalo Opo. na ang pangunahing nagtataguyod ng palatuntunan ito sa impapawid at sa Opo. pamamagitan ng social media, ang aming
matandang pangkalahatan, kapatid na Hiel, 10 ng iba pang mga obispo na kabalikat niya sa pangasiwa at paghatid ng iyong mensahe. Panauliin mo rin sa kanilang kalakasan, ang katatagan ng pananampalataya, mapangunahan ng iyong bayan sa mga huling panahong ito, sa pagiging makatotohanan sa pagmamalasakit, sa makatwid, ang pagtataguyod ng ministeryong we care, ang paghahatid ng mensaheng nagmamahal ang Diyos, nagmamahal ka, at nagmamahal ang iglesia sa buong sambahayan. Amen. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling, ang iyong basbas ay kasama sa aming ipinamamanhig. Sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa patuloy niyong pagtangkilik, panonood, pakikinig sa ating palatuntunan. Inanyayaan po namin kayo sa susunod pong pagkakataon na meron tayong episodes through social media and dito sa dalawang himpilan ng radyo na dito po ay nagpo-programa kami. Kami pong inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Bispa.